Shout out guys, I'm Mr. Pads. Ngayon guys, so may pag-uusapan tayo patungkol dito sa automatic transmission. Maging aware po tayo, lalo na po sa paggamit, pabigla po tayo ng cambio galing po sa reverse. Mag-drive tayo para pag binibigla natin na hindi pa tayo naka full stop, kinakambyo kagad natin at sa traffic, minsan naka-neutral tayo o naka-parking, bigla natin dadalhin sa drive kasi bigla ng abante. So mag-ingat po tayo dahil napakamahal po ng mga pesa at magpagawa at magpa-rebuild ng ating transmission. Palaala lang ito sa inyong lahat. So meron po tayo, alam naman po natin na marami na kaming ginawa dito ng mga automatic transmission. May mga Innova, Fortuner at iba-ibang unit pa. Pero papakita ko lamang sa inyo ito sa Innova at saka sa Fortuner. So nagbaba po tayo ng transmission mga nakalipas, no? Ito unahin po natin yung Innova. Alam niyo naman po ang history nito, yung may-ari nagpagawa sa Banawi at gumastos siya ng 90,000 dahil surplus yung kanyang binili. Surplus Japan daw. So sinarpak, mayroong 6-month warranty. After 7 to 8 months, bumigay ang kanyang transmission. So ito yung bumigay at nakita natin hindi siya surplus Japan kundi surplus Philippine. Niremedyohan lang ito, winilding. Nakita natin sa mga nakaraan nating video. So kaya ingat tayo. At mas maganda pa rin po talaga ang reveal. At ito pa nga ngayon, no, dahil nga po dinala sa atin, gumastos siyang malaki at nakakaawa lang sa customer dahil nga po nagre-recover pa lamang siya sa nagastos niya 90,000 at panibagong reveal po, nagbayad po siya sa amin ng 60,000 at nakita niya po yun, pinalitan po natin ng bago. So ito naman po yung kahapon, isang araw pala na Fortuner. Ang problema, SIM issue, forward drums, nasunog, syempre, bumitaw, yan guys. Nasunog ang clutch. So ang laki ng singilan sa mga ganito, sa mga overhauling ng automatic transmission. Kaya wala pong sawa na palaala, gumamit tayo ng tama sa automatic. At hindi siya talaga advisable para pag-aralan ng mga baguhang driver ng automatic transmission. So remind ko, hindi siya advisable sa mga baguhan na mag-aaral ng automatic transmission. Pero kung no choice, wala naman tayo, okay lang yon. Pero para sa akin, hindi siya advisable. Pero siyempre, depende na rin sa nagturo kung paano niya tuturuan yung magmamaneho. So ito pa yung isa guys. Yan, nakita natin no, halos pare-pareha ng issue ng kanila pong forward drum. Nasira, ito yung nagiging issue po. So ngayon, magkano ba ang presyo? May binili po kaming bago. Kakapit po natin. Ano po siya? Siguro ang original Japan siguro po nasa 100,000. Pero ito first class Japan po, number 1 ay ito naman po madalas namin kinakabit. Ito po ay nakakahalaga ng 28 to 29,000. Yan po yung presyo niyan. Kaya tayo may mga automatic transmission, mag-ingat po tayo sa ating pong pabigla-bigla ng cambio, lalo pag naka-primera, naka-handbrake, pagkatapos bigla natin apakan yung accelerator natin, pipirsa, ito po yung masisira. Masusunog ang clutch, yun. Baba ang inyong transmission, gastos, money. joke lang po, diba? Sabi lang, money. Sabi nga sa Saudi Arabia na mga ibang lahi, pulos, daming pulos daw, maraming pera daw, maganda daw pag maraming sira. Pero dito po sa amin, ayaw po natin. Kasi nasa bansang Pilipinas po tayo, mahalaga po yung pera dito sa atin. Kaya may planong bumili ng automatic transmission, mag-isip-isip po kayo kung gaano kalaki yung gagastusin. Kapag bumili po tayo, naghulugan tayo ng atin pong sasakyan, isipin po natin, dalawa po lagi. Maghulog ka at the same time mag-ipon ka para sa panasira. Pero kailangan natin mag-ipon para sa papagawa natin mga nasisira sa mga previous natin mga sasakyan. Kailangan natin lagi may extra pera, lalong-lalo na sa mga services natin. Ito pala ang mekaniko natin dito na gumagawa ng automatic transmission. So kasama natin sila dito sa Starmatic at marami tayong natuturo, marami tayong nagiging bahagi sa kanila at yan nga po yung nakasama namin papunta doon sa Dubai Sea pagkapit ng transmission. So salamat at ganun din guys, no, balik tayo dito kung titingnan nga natin, ito yung nasira niya dito na transmission filter. Mari ang may-ari nito ay hindi nakapagpalit ng transmission filter, kaya isa sa mga naging dahilan ng pagkasira ng mga transmission natin, kita natin yung kanyang langis ay napakarumi na. So kinakailangan talaga natin magpalit ng langis every 40
kilometers or 50, pinakasagad 60 po guys. So kung nakarating ka guys dito sa dulo ng mga video kong ito, pabor naman, huwag mo naman kalimutan mag-like, share, at mag-thumbs up sa mga video ko, at syempre sabayan ng follow para makarating ito sa mga kaibigan natin kilala, lalong-lalo na mga naghahanap ng specialist ng automatic transmission. So maraming salamat. God bless.